Magandang umaga, hapon, gabi, o tanghali sa inyo mga kabunyog. Kung saan man kayong lupalop ng kalawakan naroroon, nasa China man, The Hague, o sa gilid ng sari-sari store ni Aling Baby, mabuhay po tayo! Welcome sa inyong paboritong show na komedya, politika at iba pa, kung saan libre ang tumawa, bawal ang sumimangot, at kung hindi ka natawa, ipa-beat patrol ka namin kay General Torre. Ngayon mga kabunyog, sino nga ba ang bida sa ating Banatan Special Edition? Hindi lang isa, kundi dalawa. Hindi ito promo ng lugaw, kundi promo ng kachipan at drama sa Senado. Yes, mga kabunyog, walang iba kundi sina Senador Bato, Ayoko sa ICC, De La Rosa, at Bong ang laging nasa likod. Go! Grabe ang eksena, mga kabunyog, parang teleserye ng gabi. May paawa effect, may Maminyong Balik Duterte movement, may Senate Resolution Kuno para lang maibalik sa Pinas si Tatay Digong na ayon sa source, payat na raw, as in palito levels. May nagsabi nga, pag nakita ng aso, baka pagkamalan ng buto. At syempre, hindi mawawala ang kontribusyon ng ating action star turned scriptwriter, Senator Robin Padilla. Gumawa ng reso para iuwi si Duterte, para sa bayan ba yun? O para protektahan ng tatay-tatayan nila? Pero, mga kabunyog, huwag muna tayong magdiwang o magluksa. Dahil kahit may reso, parang resibo lang sa Jollibee, walang silbi. Hindi rin daw ito mangyayari dahil walang legal na basehan. Ika nga ni Dilima, posturing lang yan, it won't fly. Kaya mga kabunyog, bago kayo mag-log out o magluto ng pansit canton, pakinggan muna natin ang mainit na pahayag mula kina Zimmerman at VP Inday Sara na kinumpirmang nangayayat na raw si Digong. Roll VTR. Good afternoon, Ma'am Elizabeth. Yes. Welcome to the Dirty Street. How are you today, Ma'am? I'm fine. I'm happy that I have seen him. And he's okay, but he's so fit, skin and bones. Tulad sa picture na ito, he's really that, you know. Yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, dalawang braso daw niya yung isang braso ko. Ma'am, pakilinaw po yung sinabi ni Ma'am Elizabeth kasi Ma'am, marami talagang nabahala mga kababayan natin na si Tatay Digong daw ay skin and bones. Ano po yung konsepto nung Ma'am? Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Oo. So, yan na nga mga kabunyog. Narinig po natin ang mismong kumpirmasyon mula sa mag-ina, VP Sara at Zimmerman Duterte, na tila si Tatay Digong daw ay pumayat na parang si Palito. Sobrang payat. Mga kabunyog, pwede nang i-cast sa The Walking Dead bilang zombie number 1. O kaya sa The Last of Us bilang extra, na hindi na kailangang i-makeup. Pero, heto na ang mas exciting. Ngayong pumutok na ang balita ng Digong Zombie Saga, lumabas na rin ang mga masugid na loyalista. Walang iba kundi ang dalawang pugak. Si Senyor Bato at si Bong, may forever kay Tatay. Go! Grabe mga kabunyog, kung drama lang ang basehan, dapat bigyan na si Bongo ng Best Actor Award sa Maalaala Mo Kaya. Yung iyak niya, parang may soundtrack na. Hanggang kailan kita mamahalin? At si Bato. Aba galit pa rin sa ICC pero hindi makapagsabi ng diretsong punto. Parang nakikiiyak na lang din para may screen time. Yung vibe nila parang Team Asin sa luha. Pero instead of luha ng bayan, luha para kay Tatay Digong lang. Kaya bago pa ako mapa-facepalm sa sobrang arte ng dalawang ito, tara panoorin na natin ang kanilang award-winning performances. Mga kabunyog, handa na ba kayo sa Drama of the Year? Roll VTR bago pa tayo maiyak sa cringe. Nabalitaan natin, totoo po yun, no, na butot balat po siya dahil mismo yung isa sa mga anak niya, si Kitty, ay naikwento sa akin na habang minamasahe nila yung likod, talagang
nawala na yung laman. Nakakalungkot, nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. He does not deserve this. Sa totoo po, nagserbisyo po siya sa atin sa 6 na taon dito sa buong Pilipinas. Minahal niya po tayo. Kung darating naman tayo sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon, sana po'y dito po yon sa ating bayan. Ito po ang kinakatakutan ko pong mangyari sa taong minahal at itinuring ko rin pong parang ama. Sa totoo lamang po, mas nakasama ko pa siya sa buong buhay ko na mas madalas. Aww. Wow naman! Wow! Wow! More than 100 times na mas nakasama ko pa siya kesa sa totoong tatay ko. Siya na po yung parang naging pangalawang tatay ko. At siya na talaga ang parang naging tatay ko po sa nakaraang Huwag kayo iiyak. 24 years hanggang 2022 pag-end ng kanyang termino. Alam niyo po, ang kinakatakutan ko yung may mangyari kay Tatay Digong, ang mamatay siya sa banyagang lupain, malayo sa piling ng kanyang pamilya at milyon-milyong Pilipinong minahal at pinagsilbihan niya po. Pinagdadasal ko po na sana po'y wag po itong mangyari, no. Dito siya dapat sa inang bayan tumanda, dito sa ating bayan. Alam niyo, inaalagaan natin ang ating mga lolo't lola. Dapat po'y alagaan rin po natin siya. Wala kaming pakialam! Matanda na po si Tatay Digong, marami na siyang sakit. Marami na po siyang sakit. At ang pagkaalam ko, nakausap ko yung doktor niya rito, ay parang wala na nga po siyang access, yung local doctor niya rito. Wala na po siyang access sa current status ng medical condition ni former President Duterte. Unlike before, since 2001 up to 2025, for 20 years, more than 20 years, may access siya, monitored niya daily, monthly, weekly, yearly yung medical condition. Ngayon, wala siyang access at hindi po na-reveal o na-divulge sa kanya ang kasalukuyang estado po ni Tatay Digong, ni former President Duterte. Nakakalungkot. Sabi ko nga, let's bring him home. Bakit dyan yun na inaasal mo? Ano bang drama mo sa buhay? And then, sir, pumirma kayo doon sa resolution ni Senator Robin na nananawagan para mapauwi sa bansa ang dating Pangulo. Yes. Oh. So, sa tingin nyo, may ano yung weight nun? Kung sakaling, sa tingin nyo ma-approve yung resolution na yun? It's expressing the sense of the Senate na gusto ng Senado na makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa for reasons of sovereignty, reconciliation, if you want it to be also a factor, and also humanitarian consideration. Dahil ang alam natin ngayon is Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na, at na nagbigay na nga daw ng pasabi na kung mamatay man siya doon, doon na lang siya magpa-cremate doon na sa pa-cremate sa dahig. It's a very sad information. So sana kung mamamatay man siya, dito na siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Para naman dating Pangulo ng Pilipinas yun eh. So while pending yung case sa ICC, gusto nyo mapauwi siya? Yes. Yung mga hindi naman dismissal lang case yung hiningi natin. Immediate repatriation of former President Duterte to the Philippines. May concern yung mga victims kasi daw may impluwensya pa rin ng mga Duterte.
na natatakot sila doon sa safety o security? Ano na matatakot na hindi naman presidente si President Duterte. Si President Marcos naman ang presidente ngayon at yan ay kayang-kaya pangalagaan ng Malacanang yung kanilang safety. Influensya. Sinong impluensyahan ni Pangulong Duterte? Hirap na ngayon tao, butot balat na nga kakatakutan pa nila. Hindi ba sila naawa sa tao na yun? Wala kaming pakialam! Yan na nga mga kabunyog, narinig na natin ang kadramahan press con ni na Senador Bato at Bongo. Ang panawagan nila, bring home Digong. Aba parang OFW lang si Tatay Digong na kailangan sunduin sa Naya. At syempre, hindi papahuli si Robin Padilla. Gumawa pa ng resolusyon kuno sa Senado na nagsasabing pauwiin na lang daw si Digong. Reso dito, reso doon, parang raffle entry lang. Baka sakaling manalo, pero mga kabunyog, sorry na lang po dahil kahit magpakasulat ng 1,000,000 resolusyon si Robin Padilla gamit ang ballpen ni Lapu-Lapu, wala pa ring silbi yan sa ICC. Hello, ICC po yan. May sarili silang batas. Hindi po pwedeng utusan parang janitor sa barangay hall. Kaya nga tama ang mga kongresistang pumalag sa paandar ng 3 senador na ito. Sabi nga ng isa, parang gusto pa nilang ibuli ang ICC, hindi naman sila kasali sa tropa. Kaya mga kabunyog, panoorin na natin ang epic facepalm moments ng ilang matinong kongresista na sumagot sa drama ni Bato, Bongo, at Robin Padilla sa pelikula. Roll VTR bago pa tayo ma-involve sa reso na walang resibo. Tinabla ng ilang kongresista ang pag-asang mapapauwi pa si FPRRD. Git nila na sa ICC na ang bola. Wala na raw sa kamay ng gobyerno ang kapalaran ni FPRRD dahil ang ICC na ang magpapasya rito. Ito ang komento ng ilang kongresista sa plano ng Duterte-aligned senators na magsampa ng resolution calling for the former president's immediate repatriation. Para kay ML Party List Representative Laila De Lima, political posturing na lang ito. Wala na ho sa kapangyarihan ng gobyerno natin na pabalikin siya. Kasi isang international tribunal, which is the ICC with competent jurisdiction over the alleged crimes, the crimes against humanity, at nakuha na nga siya, kasi naaresto nga siya, legally, validly, ay nandun na sa kanila. Dagdag pa niya, hindi na pakikinggan ng ICC ang anumang sasabihin ng domestic authorities tungkol kay FPRRD dahil may sarili itong batas. They can take note of those, but they cannot grant. Hindi nila pwedeng pagbigyan yung mga ganyang mga usapin na pabalikin nyo na. May proseso. It won't fly, in my opinion. Ganyan din ang posisyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. They are free, obviously, to do a Senate resolution, but you have to be very frank. It is not within the power of the Philippine government to send the former president back home. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naman, sinabing baka assurance na lang ito para panatilihing buhay ang pantasya ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Kung magpapakatotoo tayo, mga real talk, ika nga, hindi naman mangyayari yon yung kagyat na maibalik si Pangulong Duterte dahil nga seryoso ang mga kasong nakasampa sa kanya, yung crimes against humanity, particularly murder, kaugnay sa Peking drug war, malakas ang ebidensya. Pirmado ni na Senators Bongo at Bato de la Rosa ang resolusyon na naglalayong pauwiin agad si FPRRD sa bansa. Mga kabunyog, naway nagising na sa panaginip itong sina Bato, Bongo at Robin Padilla dahil sa totoo lang, mas malaki pa ang tsansang manalo ako sa loto habang nakaluhod sa ulan kaysa sa makauwi pa si Digong mula The Hague. Imposible talaga mga kabunyog. Hindi ito teleserye. Hindi rin ito action film ni Robin. Ito ay International Criminal Court. Hindi yang barangay tanod na pwedeng padalhan ng sulat para mapauwi si Kapinota nung tuloy ng madla. Drama ba ito para humingi ng simpatiya?
O baka naman talagang wala silang alam sa batas? O baka naman, ambisyon plus ilusyon equals resolution? Kaya mga kabunyog, dito na po nagtatapos ang ating banat na may halong tawa, kurot sa kilikili, at tusok sa konsensya. Ito po ang inyong lingkod na si Sistmosang Osang, nagsasabing, mangarap kayo? Walang bayad yan! Pero sorry na lang, si Digong hindi na mapapauwi sa Pilipinas dahil doon na talaga siya mabubulok sa daheg. Kaya hanggang sa susunod na banatan, tawanan at kabunyugan, ito ang comedy politika at iba pa. Kung saan ang politiko ay pwedeng batikusin basta may jokes sa dulo. Bye-bye mga kabunyog! Huwag kalimutan, bawal ang simangot at masama ang fake news sa balat. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog!